Buntis po ako. Ang mga salitang iyon ay tila lason na dahan-dahang gumapang palabas sa bibig ni Arabella. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi pagkatapos niyang bitawan ang kasinungalingang iyon. Ang bawat letra ay parang maliit na patalim na sumugat sa kanyang lalamunan. Sa kanyang harapan, ang mukha ng kanyang ama, si Don Ricardo Altamirano, ay unti-unting nagbago. Ang kaninang pagkakunot ng noo dahil sa pagkayamot ay napalitan ng ganap na pagkabigla. Ang mga mata nitong laging matalas at puno ng otoridad ay nanlaki, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang katahimikan sa loob ng marangyang library ay biglang naging mabigat, parang isang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Ara. Ito na yon. Ang huling baraha. Ang desperadong galaw ng isang taong nasusukol na sa isang sulok. Nagsimula ang lahat kanina sa hapunan. Ang pagkalam ng mga kubyerto sa mamahaling plato ang tanging maririnig sa malawak na dining hall. Laging ganito. Malamig. Tahimik. Parang isang magandang museum kung saan bawal magsalita, bawal huminga ng malakas. Nakausap ko na ang mga Del Fuego, basag ni Don Ricardo sa katahimikan. Hindi man lang ito tumingin sa kanya, ang atensyon nito ay nasa hinihiwa nitong stick. Naitakda na ang lahat. Sa loob ng 3 buwan, ikakasal na kayo ni Anton. Nabitawan ni Ara ang kanyang kutsilyo. Gumawa ito ng isang maingay na kalansing, isang tunog ng protesta sa gitna ng kontroladong katahimikan. Pero, papay. Walang pero, Arabella, matigas na sabi ng kanyang ama, sa wakas ay itinuon sa kanya ang malamig nitong mga mata. This is for the company. For our family. It is your duty. Tungkulin. Palagi na lang tungkulin. Kailanman ay hindi naging tungkol sa kanya. Hindi tungkol sa kung ano ang gusto niya o kung sino ang mahal niya. Pagkatapos ng hapunan, sinundan niya ang kanyang ama sa library. Nagbabakasakali. Nagmamakaawa. Ngunit ang pader na itinayo ni Don Ricardo sa paligid nito ay mas matibay pa sa pader ng kanilang mansyon. Hindi ko siya mahal, Papa. Hindi niyo ba maintindihan yon? Ang pag-ibig ay hindi nagpapatakbo ng isang korporasyon, Arabella. Ang katapatan at alyansa ang mahalaga. At doon, sa gitna ng kanyang pagkabigo, habang nararamdaman niya ang unti-unting pagsikip ng mundo niya, napatingin siya sa bintana. Sa kadiliman ng gabi, sa ilalim ng ilaw ng post sa hardin, nakita niya ang isang anino. Isang pamilyar na anino. Si Marco. Ang kanilang driver. Kanina lang ay nakita niya itong matyagang pinupunasan ang itim na Mercedes-Benz, ang paboritong sasakyan ng kanyang ama. Si Marco, na laging nakayuko, laging tahimik, na tila parte na lang ng muebles sa kanilang bahay. Isang taong hindi kabilang sa magulo at mapagpanggap nilang mundo. At isang ideya, isang desperado at nakakabaliw na ideya, ang biglang sumibol sa kanyang isipan. Isang kasinungalingan na napakalaki, napaka-imposible, na baka sakaling ito na ang makasira sa perpektong planong iginuhit ng kanyang ama para sa kanya. Kaya heto siya ngayon, nakatayo sa harap ng kanyang ama, dala-dala ang bigat ng kasinungalingang binitiwan niya. Ano-ano ang sinabi mo? Halos pabulong na tanong ni Don Ricardo, ang bawat salita ay tila hirap lumabas. Nilakasan ni Ara ang kanyang loob. Itinago niya ang nanginginig na mga kamay sa kanyang likuran. Ang sabi ko po, buntis ako. Hindi yan totoo, mabilis na sagot ng kanyang ama, umiling-iling. You are lying. Ginagawa mo lang to para takasan ang responsibilidad mo kay Anton. Hindi po ako nagsisinungaling, giit ni Ara, kahit ang sarili niyang puso ay sumisigaw na isa itong kasinungalingan. Tinitigan siya ni Don Ricardo, ang mga mata nito ay parang X-ray na sinusubukang basahin ang pinakatatago niyang kaluluwa. At sa mga sandaling iyon, alam ni Ara na kailangan niyang tapusin ang sinimulan niya. Kailangan niya ng pangalan. Kailangan niya ng isang taong magpapatunay sa kanyang kwento. At isang pangalan lang ang nasa isip niya. At sino ang ama? Ang boses ni Don Ricardo ay parang kulog na dumagundong sa buong silid. Sino ang walang hiyang lalaking gumawa sa iyo niyan? Sabihin mo. Napalunok si Ara. Ang pangalan ni Marco ay parang apoy sa kanyang dila. Patawarin mo ako, Marco. Patawarin mo ako sa gagawin kong ito. Huminga siya ng malalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Si Marco po. Ang pangalan ay lumabas na parang isang bulong, mahina at halos hindi marinig. Ngunit sa nakakabinging katahimikan ng library, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang pagsabog.
Nakita ni Ara ang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha ng kanyang ama. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang bagay na mas malala, isang kombinasyon ng matinding galit at hindi maipaliwanag na sakit. Para siyang sinaksak ng harapan. Dahan-dahan, napaurong si Don Ricardo at napaupo sa kanyang silyang gawa sa leader. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Ang mga ugat sa kanyang leg ay lumitaw. Nang muli siyang magsalita, ang boses niya ay hindi napasigaw. Ito ay mababa, kontrolado at puno ng yelo. Isang boses na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tawagin mo ang hayop na yan dito. Napatingin si Ara sa kanya, ang puso niya ay bumabayo sa takot. Ngayon din ni. Ang amoy ng wax at ang malamig na metal ng kotse ang mundo ni Marco. Dito siya komportable. Sa loob ng garahe, malayo sa mapanuring mga mata ng mga Altamirano, siya ay si Marco lang. Hindi ang driver, hindi ang utusan. Isang ordinaryong lalaki na nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Habang pinupunasan niya ang makinang na itim na Mercedes-Benz, ang isip niya ay lumilipad. Kanina sa hapunan, nang ihatid niya ang paboritong ulam ni Don Ricardo mula sa isang sikat na restaurant, nasulyapan niya si Ma'am Ara. Ang ganda nito ay parang isang bituin, nakakasilaw pero imposibleng abutin. Ngunit ang mga ngiti nito ngayong gabi ay tila pilit. Ang mga mata nito ay may bakas ng kalungkutan na hindi nababagay sa perpekto nitong mukha. Napabuntong hininga si Marco. Ano nga ba ang alam niya sa mundo ng mga mayayaman? Siguro ay nag-aalala lang ito sa nalalapit na kasal nito kay Sir Anton. Isang lalaking perpekto para sa kanya, sa isip ni Marco. Parehong maganda, mayaman at makapangyarihan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, binubuhos ang atensyon sa bawat sulok ng sasakyan. Ito ang santuwaryo niya. Ang katahimikan. Ang paulit-ulit na kilos ng kanyang kamay. Marco! Marco, bilisan mo! Ang sigaw na yon ay bumasag sa kanyang katahimikan. Si Manang Fei, ang mayordoma, ay tumatakbo papalapit sa kanya, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Bakit po, Manang Fei? Tanong ni Marco, agad na naramdaman ang kaba. May nagawa ba siyang mali? May gasgas ba ang kotse na hindi niya napansin? Pinapatawag ka ni Don Ricardo. Sa library. Bilisan mo raw. Napatigil si Marco. Ang library. Iyon ang opisina ng Don, ang pugad ng leon. Bibihira siyang tawagin doon, maliban na lang kung may importanteng utos o may nagawang malaking pagkakamali. Naramdaman niya ang malamig na pawis na nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Nagmadali siyang sumunod kay Manang Fei. Ang bawat hakbang niya sa malawak at makintab na pasilyo ng mansyon ay parang ang bigat. Ang mga mamahaling painting sa dingding ay tila nakatingin sa kanya, nang huhusga. Ang mga estatwang marmol ay parang mga bantay ng isang kahariang hindi siya kabilang. Pagdating sa tapat ng malaking pinto ng library, huminga siya ng malalim bago kumatok. Pasok, isang malamig na boses ang sumagot mula sa loob. Dahan-dahang pinihit ni Marco ang doorknob at pumasok. At ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo sa gitna ng silid si Ma'am Ara, ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay namumula, tila kagagaling lang sa pag-iyak. Nakayuko ito, nanginginig. Sa likod ng malaking mesa, nakaupo ang kanyang ama, si Don Ricardo, na parang isang hari sa kanyang trono. Ang mukha nito ay madilim, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatitig ito sa kanya. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng tensyon na halos hinihika si Marco. Don Ricardo. Ma'am Ara, pinapatawag niyo raw po ako, nauutal niyang tanong. Ang una niyang naisip ay kung ano ang nangyari kay Ma'am Ara. Bakit siya umiiyak? Hindi sumagot si Don Ricardo. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri. Tila isa siyang basura na inanod papasok sa malinis nitong tahanan. Ikaw, nagsalita sa wakas ang Don, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ikaw ang ama. Napakurap si Marco. Po. Anong-anong ama po? Ang kanyang isip ay blanko. Hindi niya maintindihan. Huwag ka nang magmamaang-maangan, sigaw ni Don Ricardo, sabay hampas sa mesa na nagpatalon kay Marco sa gulat. Buntis ang anak ko. At sinabi niyang ikaw ang ama. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyelong tubig. Buntis. Si Ma'am Ara. At siya ang ama? Paano? Kailan?
Ang tanging interaksyon nila ay ang magalang na "Good morning, ma'am," at "Saan po tayo, ma'am?" Hindi niya ito hinawakan kailanman, maliban sa mga pagkakataong binubuksan niya ang pinto ng sasakyan para dito. Napatingin siya kay Ara, naghahanap ng sagot ng kahit anong paliwanag. Ngunit ang nakita niya ay isang pares ng mga matang nagmamakaawa. Isang bahagyang pag-iling ng ulo na siya lang ang nakakita. Isang pakiusap na walang salita, "Huwag." Pakiusap, "Sumakay ka na lang." Naintindihan niya agad. Hindi ito totoo. Itong isang kwento. Isang kasinungalingan. Pero bakit? Sumagot ka, dagundong muli ng Don. Inamin mo na ba sa kanya ang ginawa mong kahayupan? O tatakbuhan mo ang responsibilidad mo tulad ng isang duwag? Naramdaman ni Marco na natuyo ang kanyang lalamunan. Anong isasagot niya? Kung sasabihin niya ang totoo, na wala siyang kinalaman, tiyak na mapapahamak si Ma'am Ara sa galit ng ama nito. Kitang-kita niya ang desperasyon sa mukha nito. Ngunit kung aaminin niya ang isang kasalanang hindi niya ginawa, ang kanyang pag-aalinlangan ay tila kumpirmasyon para kay Don Ricardo. Nakikita ko, sarkastikong sabi ng Don. Ang katahimikan ng isang may kasalanan. Tumayo ito at dahan-dahang umikot sa mesa, papalapit sa kanya na parang isang hayop na malapit ng sakmalin ang biktima. May simpleng pagpipilian ka lang, Marco Reyes. Una, aminin mo ang lahat, panagutan mo ang anak ko, at manatili ka dito sa ilalim ng aking mga patakaran. O pangalawan, huminto ito sa kanyang harapan. Ang anino nito ay bumalot sa buong pagkatao ni Marco. Itanggi mo ang lahat. At sa oras na lumabas ka sa pintong iyan, hindi lang ikaw ang mawawalan ng trabaho. Ang ama mong matanda na pinaglilingkuran ako ng 30 taon, at ang ina mong nagtatrabaho sa kusina, lahat sila, palalayasin ko. Sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa inyo kahit saan. Nauunawaan mo ba? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang. Idinamay sila sa isang gulo na hindi niya maintindihan. Napatingin siyang muli kay Ara. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa mga pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng patawad at pakiusap. Wala siyang pagpipilian. Siya ay nasa isang patibong. Iniyuko niya ang kanyang ulo, isang kilos ng pagsuko. Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Opo, halos hindi marinig na sagot niya. Naiintindihan ko po. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Don Ricardo. Isang ngiti ng tagumpay. Mabuti. Bumalik ito sa kanyang upuan at tinitigan silang dalawa ni Ara na may halong galit at pagkasuklam. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, muli itong nagsalita, ang bawat salita ay puno ng paghamak. Mula ngayon, dito ka natitira sa mansyon. Napatingala si Marco, hindi makapaniwala. Bilang asawa ng anak ko. Parang isang masamang panaginip ang gabing iyon. Walang nakatulog. Si Ara ay nanatili sa kanyang kwarto, nakatingin sa kisam, paulit-ulit na naririnig ang bawat salitang binitiwan sa library. Ang galit sa mga mata ng kanyang ama. Ang pakiusap sa mga mata ni Marco. Ang bigat ng kasinungalingang siya mismo ang lumikha. Si Marco naman ay inilipat sa isang guest room na katapat lang ng sa kanya. Isang desisyon ng kanyang ama, isang paraan para ipakita sa buong mansyon na inaako nito ang responsibilidad, pero para kay Ara, isa itong kulungan. Isang paalala sa bawat sandali ng kanyang ginawa. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto kanina, at alam niyang dinala na ng mga katulong ang mga gamit ni Marco mula sa lumang staff quarters. Mula sa isang driver, naging bilanggo rin si Marco sa loob ng mansyon. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay tila isang insulto. Paano nagkakaroon ng liwanag sa isang mundong gumuho na sa dilim? Ang almusal ang unang pagsubok. Ang malawak na lamesa na dati ay simbolo ng yaman at kapangyarihan ay isa na ngayong entablado ng kahihiyan. Tahimik. Masyadong tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Nakaupo si Don Ricardo sa dulo ng mesa, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Hindi ito nagsasalita, hindi tumitingin, ngunit ang presensya nito ay sapat na para punuin ang buong silid ng takot. Sa kanyang tabi, nakaupo si Marco. Nakasuot ito ng isang polo shirt na halatang hindi sa kanya, isa sa mga lumang damit na hindi na ginagamit ng kanyang ama, na mabilis na iniabot sa kanya ng isa sa mga katulong.
Naninibago si Marco sa kanyang upuan, hindi alam kung paano kikilos. Hindi siya gumagalaw. Hindi kumukuha ng pagkain. Nakayuko lang, tila nais maging invisible. Gusto siyang kausapin ni Ara. Gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit paano? Sa harap ng kanyang ama? Kaya nanatili na lang din siyang tahimik, itinutuon ang mga mata sa kanyang plato na halos wala namang laman. Bawat subo ay parang buhangin sa kanyang bibig. Nang sa wakas ay tumayo si Don Ricardo at umalis ng walang imik, doon lang sila nakahinga. Ngunit ang bigat ay naroon pa rin. Pagkatapos ng almusal na yon, nagkulong si Ara sa kanyang kwarto. Ngunit kahit doon, hindi siya makatakas. Habang papunta siya sa banyo, narinig niya ang mga bulungan mula sa pasilyo. Boses ng dalawang katulong na naglilinis. Narinig mo na ba ang balita, Day? Naman, grabe. Ang driver lang pala ang makakapagpabagsak sa senorita. Nakakahiya. Kawawa naman si Don Ricardo. Ang taas ng tingin ng lahat sa pamilya nila, tapos ganito lang pala. Paano na yung kasal nila ni Sir Anton? Siguradong kanselado na yon. Sayang, bagay pa naman sila. Napahawak si Ara sa pader. Ang bawat salita ay tumutusok sa kanyang dibdib. Ito na. Ito na ang resulta ng kanyang ginawa. Ang tsismis. Ang panghuhusga. Ang kahihiyan na hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. Hindi siya kumibo. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang kwarto, dala-dala ang mga salitang iyon na parang lason. Hapon na nang may kumatok sa pinto ng mansyon. Isang bisitang hindi inaasahan. Si Anton Del Fuego. May dala itong isang malaking bouquet ng puting rosas, nakangiti na parang walang nangyari. Ang kanyang presensya ay nagdala ng panibagong layer ng tensyon sa bahay. Si Don Ricardo mismo ang sumalubong dito, ang mukha ay pilit na pinapakita ang pakikipagkapwa-tao. Anton, Hijo. Don Ricardo, magalang na bati ni Anton. Nabalitaan ko ang nangyari. Just came to check on Ara. To see if she's okay. Pinapasok siya sa sala. At doon, nakita ni Anton sina Ara at Marco na magkasamang nakaupo sa sofa, isang utos mula kay Don Ricardo kanina lang. Magpanggap kayong isang normal na mag-asawa, kung ayaw niyong mas lalo ko kayong pahirapan. Ang mga mata ni Anton ay dumaan kay Ara, pagkatapos ay tumuon kay Marco. Isang tingin na puno ng pagtataka at bahagyang pagkamuhi. Ara, malambing na sabi ni Anton, na parang sila lang ang tao sa silid. Congratulations. I guess. Ang sarkasmo ay hindi nakatago. Anton, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. I told you, I came to check on you. Lumapit ito at inilapag ang mga bulaklak sa mesa. Tumingin ito kay Marco. So you're the lucky guy. Marco, right? The driver. Ang pagkakasabi niya sa salitang driver ay puno ng insulto. Hindi umimik si Marco. Nakayuko pa rin. Ngumiti si Anton. You must be very special. Para talikuran ni Ara ang lahat para sa'yo. Naglakad ito palibot sa sofa, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat kilos nila. Tell me, kailan pa ito nagsimula? Never noticed a thing. Ang galing niyong magtago. Naramdaman ni Ara ang pamumuo ng pawis sa kanyang mga kamay. Isa itong interogasyon. Alam niya. Bawat tanong ni Anton ay isang patibong. Matagal na, mabilis na sagot ni Ara, hinawakan niya ang kamay ni Marco sa ibabaw ng sofa. Malamig ito at naninigas. Hindi lang namin sinasabi. Sabi ni Anton, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Mga matang hindi naniniwala. Maya-maya pa, umalis na rin si Don Ricardo para sagutin ang isang tawag, iniwan silang tatlo sa sala. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Anton. Habang si Marco ay nakayuko pa rin, dahan-dahang lumapit si Anton kay Ara. Nagsalita ito, isang bulong na para sa kanya lang. Be careful, Ara. Ang boses niya ay malumanay ngunit puno ng lamig. I like this big hassy way of falling apart. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at nakakailang na sayaw. Isang sayaw na hindi alam ni Marco ang mga hakbang. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa tahimik at puno ng tensyon na almusal. Ang bawat tanghali ay ginugugol niya sa loob ng mansyon, hindi alam kung saan pupwesto, pakiramdam ay isa siyang estranghero na naligaw sa palasyo.
Ang bawat gabi ay nagtatapos sa pagtulog niya sa isang malambot na kama sa isang malawak na kwarto, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali, laging gising sa takot at pagkalito. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang pagpapanggap. Isang hapon, habang nagbabasa ng dyaryo si Don Ricardo sa sala, tinawag siya ni Ara. "Marco, halika dito," sabi nito, ang boses ay mahina ngunit may diin. Sumunod siya at umupo sa tabi nito sa sofa, nag-iwan ng isang malaking espasyo sa pagitan nila. Napansin yun ni Ara. "Masyado kang malayo," bulong nito, sapat lang para marinig niya. "Dapat mukha tayong alam mo na. Mag-asawa." Nanigas ang katawan ni Marco. Mag-asawa. Ang salitang iyon ay parang banyaga sa kanyang dila. "Paano po?" Huminga ng malalim si Ara, halatang naiinis ngunit pinipigilan lang. "Simple lang. Hawakan mo ang kamay ko." Nag-alinlangan siya. Ang mga kamay niyang magaspang at kalyado dahil sa pagmamaneho at pagkukumpuni ay hindi nababagay sa makinis at malambot na balat ni Ara. Ang mga kamay niyang sanay humawak sa manibela, hindi sa kamay ng isang senorita. "Bakit?" tanong ni Ara, napansin ang kanyang pag-aalinlangan. "Marco, kailangan nating gawin to," nakatingin si Papa. Napilitan si Marco. Dahan-dahan na parang humahawak ng babasaging kristal. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Ara. Isang kuryente ang tila gumapang mula sa kanilang mga daliri paakyat sa kanyang buong braso. Ang init ng palad nito ay sumuot sa kanyang balat, isang init na hindi pamilyar, isang init na nakakagambala. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Okay," sabi ni Ara, ang boses nito ay bahagyang nanginginig din ngayon, "tumingin ka sa akin. Hindi sa sahig." Ito na ang pinakamahirap na utos. Ang tumitig sa mga mata ni Maam Ara ay parang pagtingin sa araw, nakakasilaw, ipinagbabawal. Pero pinilit niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin mula sa magkahawak nilang mga kamay, paakyat sa braso nito, sa balikat, hanggang sa marating niya ang mukha nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa malapitan, nakita niya ang maliliit na batik ng kulay kape sa mga mata nitong itim. Nakita niya ang pagod at takot sa likod ng tapang na ipinapakita nito. At sa isang saglit, hindi niya nakita si Maam Ara, ang anak ng kanyang amo. Ang nakita niya ay isang babaeng natatakot, tulad niya. "Ganyan po ba?" tanong niya, ang boses ay paos. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Sakto namang dumaan si Yaya Elena, ang matandang kasambahay na nag-alaga kay Ara mula pagkabata. May dala itong isang tray ng merienda. Napahinto ito nang makita sila. Isang malawak at mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. "Ayan," sabi ni Yaya Elena, ang boses ay puno ng tuwa. "Ganyan dapat. Ang mga bagong kasal dapat laging magkalapit." Agad na namula ang mukha ni Marco at mabilis na binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Napaiwas din ang tingin si Ara, halatang nahihiya. Ang pag-apruba sa mga mata ni Yaya Elena ay mas nagpahirap sa sitwasyon. Ang pagpapanggap ay nagiging mas totoo sa bawat sandali, na lalong nagpapailang sa kanila. Iniwan ni Yaya Elena ang merienda sa mesa at umalis, iniwan silang dalawa sa isang nakakabinging katahimikan. Ang init ng kamay ni Ara ay nanatili sa kanyang palad. Lumipas ang ilang sandali. Nananatiling nagbabasa ng dyaryo si Don Ricardo, ngunit alam nilang pareho na ang mga mata nito ay nasa kanila pa rin, nagmamasid. "Kailangan kong kumuha ng tubig," biglang sabi ni Ara, tumatayo para basagin ang katahimikan. Habang naglalakad ito pabalik mula sa kusina, hindi nito napansin ang dulo ng Persian rug na bahagyang nakaangat. Natapilok ito. Aray! Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa isang iglap, ang instinct ni Marco ang nanaig. Hindi bilang driver. Hindi bilang utusan. Kundi bilang isang taong ayaw makitang masaktan ang babaeng nasa harap niya. Mabilis siyang tumayo at sumugod para saluhin ito. Nahawakan niya ang baywang ni Ara, pinigilan itong bumagsak sa sahig. Ngunit dahil sa bilis ng pangyayari, ang kanilang mga katawan ay nagkabanggaan. Nawalan sila ng balanse. At sa gitna ng pagkayanig at pagkalito, ang kanilang mga mukha ay nagkalapit. Sobrang lapit. Naramdaman ni Marco ang isang bagay na malambot at mainit na dumampi sa kanyang mga labi. Ang mga labi ni Ara. Tumigil ang mundo. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto rin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakagulat na lambot ng mga labi nito. Ang amoy ng shampoo nito na parang bulaklak.
Ang gulat sa mga mata nito na nakatitig sa kanya, 1 pulgada lang ang layo. Iyon ay isang halik na hindi sinasadya, isang aksidente, ngunit para kay Marco, iyon ang pinakatotoong bagay na nangyari sa kanya sa loob ng mansyon. Agad silang naghiwalay na para bang parehong nakuryente. Si Ara ay napahawak sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ay pulang-pula. Si Marco naman ay napaatras, hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Napatingin siya kay Don Ricardo, ngunit ang kanyang ama ay nagkunwaring walang nakita, itinago ang mukha sa likod ng dyaryo. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang malakas na pagkabog sa dibdib ni Marco. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakahiga siya sa malambot na kama, nakatitig sa dilim. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena, ang pagkatapilok ni Ara, ang pagsalo niya, ang pagdampi ng kanilang mga labi. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at hinawakan ang sarili niyang mga labi. Ang pakiramdam ay naroon pa rin. Ang multo ng isang halik. Ang init. Ang lambot. Ang paghanga niya kay Maam Ara dati ay malayo, ligtas, parang paghanga sa isang bituin. Ngunit ngayon may nagbago. May kakaibang damdamin na nagsisimulang umusbong sa kanyang puso, isang bagay na mas komplikado, mas mapanganib at mas totoo. Napapikit siya ng mariin. Ano ba itong nararamdaman ko? Sa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Ortigas, ang opisina ni Anton del Fuego ay isang testamento ng kapangyarihan at malamig na kalkulasyon. Ang lahat ay gawa sa salamin, bakal, at mamahaling itim na kahoy. Walang mga litrato ng pamilya, walang mga personal na palamuti. Tanging mga simbolo ng tagumpay at ambisyon. Nakatayo si Anton sa harap ng isang malaking glass window, tanaw ang mga ilaw ng syudad na parang mga bituing abot kamay. Ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Nasa mansyon ito ng mga Altamirano. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang drama. Ang kasinungalingan. Ang pag-arte. Ang kwento ni Arabella at ng kanyang driver ay napaka-clutch, napaka-desperado. Isang kwentong pampelikula na hindi ka panipaniwala. Buntis. Sa driver. Impossible. Kitang-kita niya ang pag-iwasan ng dalawa, ang pilit na paghawak ng kamay, ang aksidenteng halik na sinabi sa kanya ng isa sa mga espiya niya sa loob ng mansyon. Lahat ay sigaw ng isang malaking pagpapanggap. Lumingon siya at tiningnan ang isang malaking screen sa dingding ng kanyang opisina. Nakadisplay doon ang isang komplikadong diagram. Sa gitna, sa pinakatuktok ay ang pangalan, Ricardo Altamirano. Sa ilalim nito ay ang kanyang nag-iisang tagapagmana, Arabella Altamirano. Ang bawat pangalan ay konektado sa mga linya na kumakatawan sa mga kumpanya, ari-arian, at impluensya. Ito ang kanyang obra maestra. Ang mapa ng kanyang paghihiganti. Ang pagpapakasal kay Ara ay hindi lang tungkol sa pera. Iyon sana ang pinakamadali at pinakamalinis na paraan para makapasok sa imperyo, para kunin ang lahat ng mayroon si Don Ricardo, at para durugin ito ng dahan-dahan mula sa loob. Ngunit ang biglaang pagpasok ng hamak na driver na ito sa eksena ay isang aberya. Isang nakakainis na bato sa kanyang perpektong plano. Tinitigan niya ang pangalan ni Don Ricardo. At sa isang iglap, ang makintab na opisina ay naglaho, napalitan ng isang madilim na alaala mula sa kanyang kabataan. Nasa isang maliit at masikip na apartment sila. 15 taong gulang pa lang siya noon. Naaalala niya ang tunog ng pag-iyak ng kanyang ina sa kabilang kwarto. Ang kanyang ama, isang dating matagumpay na negosyante, ay nakaupo sa dilim, hawak ang isang baso ng alak. Ang dating kumpiyansa sa mga mata nito ay napalitan ng walang katapusang kabiguan. Dinurob niya tayo, Anton, sabi ng kanyang ama, ang boses ay basag. Walang awa tayong tinapakan ng hayop na yon. Sino po, itay? Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng galit at luha. At binigkas nito ang isang pangalan na sinumpa ni Anton na hinding-hindi niya malilimutan. Altamirano. Ricardo Altamirano. Bumalik si Anton sa kasalukuyan, ang kanyang panga ay nagngangalit. Ang sakit ng alaalang iyon ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Hindi. Ang driver ay hindi lang isang aberya. Isa itong kahinaan. At lahat ng kahinaan ay maaaring gamitin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial. Nasaan ka na? Malamig niyang tanong. Papunta na po, sir, sagot ng boses sa kabilang linya. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaking may katamtamang pangangatawan,
nakasuot ng simpleng jacket, at may itsurang madaling makalimutan, ang pumasok sa kanyang opisina. Ito si Mang Rodi, isang private investigator na kilala sa pagiging mahusay at diskreto. Sir Anton, bati nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Anton. Inilapag niya sa mesa ang isang sobre. Sa loob nito ay isang litrato ni Marco, isang kuhang palihim habang ito ay naglilinis ng kotse. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa lalaking yan, utos ni Anton, ang boses ay matigas. Ang buong pagkatao niya. Saan siya galing, sino ang mga kaibigan niya, ano ang mga ginagawa niya, kung may mga bisyo ba siya. Bawat dumi. Bawat sekreto. Bawat detalye. Maliwanag. Tiningnan ni Mang Rodi ang litrato, pagkatapos ay tumingin kay Anton. Malinaw po, sir. Kahit gaano kalalim. Lalo na kung malalim, sagot ni Anton. Naglabas siya ng isang makapal na bundle ng pera mula sa drawer at inilapag sa mesa. Hindi problema ang bayad. Ang gusto ko ay resulta. Mabilis. Kinuha ng investigador ang sobre at ang pera. Walang tanong. Walang pag-aalinlangan. Makakaasa po kayo, sir. At tulad ng isang anino, tahimik itong umalis. Naiwang mag-isa, bumalik si Anton sa harap ng bintana. Ang isang hamak na driver. Ano kaya ang itinatago nito? Isang utang sa sugal. Isang anak sa labas. Ano man iyon, gaano man kaliit, gagamitin niya. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng paghihintay. Nasa gitna siya ng isang board meeting nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Alam niyang si Rodi ito. Pinutol niya ang sinasabi ng kanyang finance officer. Excuse me, sabi niya sa lahat at lumabas ng conference room. Ano na, sagot niya sa tawag. Sir, sabi ni Rodi sa kabilang linya. Ang boses nito ay may halong pagkasabik. May nahanap ako. Isang bagay na kakaiba. Spill it, eh. Ang pamilya niya, simple lang. Ang ama niya, si Mang Lando, matagal nang katiwala sa mansyon ng mga Altamirano. Ang nanay niya, si Aling Nena, sa kusina nagtatrabaho. Walang record, walang kaso. Masyadong malinis. Napakunot ang noo ni Anton. So, wala. Yan lang ang nakuha mo sa binayad ko. Hindi po, sir. Dahil masyadong malinis, naghukay ako ng mas malalim. Sa mga lumang papeles ng mga empleyado sa Altamirano Corp. At doon ko nakita. Nakita ang ano? Inis na tanong ni Anton. Huminto sandali si Rodi, tila nagpapakaba. Sir, may nahanap akong isang lumang larawan. Galing sa file ng isang katulong na matagal nang namatay. Isang sanggol sa bisig ng isang babaeng katulong. Natahimik si Anton, naghihintay. Katabi si Don Ricardo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Anton. Ang kanyang isip ay agad na nagproseso ng impormasyon. Isang sanggol. Isang katulong. At si Don Ricardo. Isang dahan-dahan at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anton. Ang ngiti ng isang lobo na nakaamoy ng dugo. Ang driver ay hindi isang bato sa kanyang daan. Ito pala ang susi. Isang linggo. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magbago ang lahat. Para kay Ara, ang isang linggo ay parang isang taon na puno ng pagpapanggap, tensyon, at mga hindi sinasadyang sandali na nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso, tulad ng halik na yon. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Ang paggising sa umaga at pag-alala sa sitwasyong kinalalagyan niya. Ang pag-upo sa tabi ni Marco sa hapagkainan, habang nararamdaman ang malamig na tingin ng kanyang ama. Ang pakikipag-usap kay Yaya Elena, na ang mga mata ay puno ng tuwa para sa isang peking relasyon. Pero may isa pang bagay na nagpapahirap sa kanya, isang bagay na mas personal at mas pisikal. Nagsimula ito sa umaga. Isang pakiramdam ng pagkahilo at pagduduwal na pilit niyang isinantabi. Stress lang to, sabi niya sa sarili. Sino ba namang hindi masusuka sa ganitong sitwasyon? Ngunit habang dumadaan ang mga araw, ang pakiramdam ay hindi nawawala. Sa isang almusal, habang hinahain ang paborito niyang sinangag at tuyo, bigla niyang naramdaman ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang amoy pa lang ng bawang ay tila isang suntok sa kanyang tiyan. Mabilis siyang napatakip ng bibig at nagmamadaling tumakbo papunta sa banyo. Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Marco mula sa labas. Ma'am Ara. Okay lang po kayo? Hindi siya sumagot.
Nakasubsob siya sa inidoro, hinihingal. Nang masiguro niyang wala nang lalabas, naghilamos siya at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim. Pagod lang to, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Kulob sa tulog at stress. Ngunit ang katawan niya ay may ibang sinasabi. Kinahapunan, habang naglalakad siya sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang paningin niya ay nanlabo at ang mga tuhod niya ay nanghina. Kung hindi siya mabilis na nakakapit sa isang bench, siguradong bumagsak siya sa damuhan. Sakto namang nakita siya ni Yaya Elena mula sa bintana ng kusina. Agad itong lumabas, may dalang isang baso ng tubig. Ara, Hija. Anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pa maputla. Wala po ito, Yaya. Nahilo lang po ako bigla, sagot ni Ara, pinipilit mumiti. Tinitigan siya ni Yaya Elena, ang mga mata nitong makaranasan ay puno ng pagsisiyasat. Nakita na nito ang lahat sa loob ng mansyon, ang mga sakit, ang mga sekreto, ang mga pag-ibig. Hiya, malumanay na sabi ng matanda. Kailan ang huling dalaw mo? Natigilan si Ara. Sa lahat ng gulo, hindi niya na naisip iyon. Pilit niyang inalala. Dapat ay noong nakaraang linggo pa. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang mukha. Hindi. Impossible. Yaya naman stress lang po talaga to, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Isang makahulugang tingin ang ibinigay sa kanya ni Yaya Elena. Hindi na ito nagsalita. Kinagabihan, bago ito umuwi, may iniabot itong isang maliit na paper bag kay Ara nang walang nakakakita. Subukan mo lang, Hija. Para makasiguro ka, bulong nito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara. Ang maliit na paper bag ay parang isang bomba na nakapatong sa kanyang bedside table. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na imposible. Isang beses lang. Isang pagkakamali. Isang gabing puno ng alak at kalungkutan pagkatapos ng isang masamang pag-aaway nila ni Anton, bago pa man mangyari ang lahat ng gulong ito. Isang gabing pilit na niyang kinalimutan kung saan si Marco ang naghatid sa kanya pauwi, lasing na lasing. Hindi. Hindi maaari. Ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa kanyang pagtanggi. Hating gabi na. Tiyak na tulog na ang lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang banyo, dala ang paper bag, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay isang kahon ng pregnancy test. Sinunod niya ang instructions na nakasulat sa kahon. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang katapusang pagpapahirap. Nakaupo siya sa sahig ng malamig na banyo, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatitig sa maliit na plastic stick na nakapatong sa lababo. Ang puso niya ay bumabayo ng napakabilis, naririnig niya ito sa kanyang mga tainga. Please, maging negative ka. Please. Pagkatapos ng 3 minuto, nanginginig siyang tumayo at kinuha ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, bago dahan-dahang iminulat ang mga ito. 2 guhit. Hindi isa. Kundi 2. Maliwanag. Malinaw. Walang duda. 2 pulang guhit na sumisigaw ng isang katotohanang mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa kasinungalingang kanyang nilikha. Nabitawan niya ang pregnancy test. Gumawa ito ng isang mahinang kalansing nang tumama sa tiles ng sahig. Napatakip siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kasinungalingan niya ay naging totoo. Hindi, mas malala pa. Ang kasinungalingan niya ay naging isang katotohanang nakatali sa maling tao. Ang pinto ng banyo, na hindi niya naisara ng maayos, ay bahagyang bumukas. Nakatayo doon si Marco. Mukhang nag-aalala, marahil ay narinig ang kalabog. Ang mga mata nito ay napunta sa sahig, sa maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, ang mga mata nito ay tumingin sa kanya, sa kanyang mukhang puno ng gulat at takot. Ara ni. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tanong. Totoo ba yan? Ang tanong ni Marco ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng banyo. Totoo ba yan? Ang mga salita ay tila walang bigat, ngunit para silang malalaking bato na bumagsak sa pagitan nila ni Ara. Nakatingin lang siya sa babae, ang kanyang maam Ara, na ngayon ay nakaupo sa sahig,
nakasandal sa pader, ang mukha ay nababalot ng purong takot at hindi makapaniwalang pagtanggi. Ang dating lakas at tapang nito ay biglang naglaho, napalitan ng kahinaan ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Dahan-dahang tumango si Ara, hindi makatingin sa kanya. Isang tango lang, ngunit sapat na iyon para gumuho ang mundong itinayo ng kanilang kasinungalingan. Hindi alam ni Marco ang gagawin. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang unang pumasok ay galit. Galit dahil ginamit siya. Ginamit ang kanyang pangalan sa isang kasinungalingan na ngayon ay hindi na pala kasinungalingan. Pagkatapos ay pagkalito. Paanong nangyari ito? Ang alam niya ay peke ang lahat. Ngunit nang makita niya ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa mga mata ni Ara, ang panginginig ng mga balikat nito, lahat ng galit at pagkalito ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang damdaming mas malakas at mas matimbang, pag-aalala. Pumasok siya sa banyo at marahang pinulot ang pregnancy test mula sa sahig. 2 guhit. Hindi siya pamilyar dito, ngunit alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ara, sabi niya, ang boses niya ay mas malumanay na ngayon. Inilapag niya ang test sa counter at lumuhod sa harap nito. Okay ka lang? Isang simpleng tanong, ngunit puno ng bigat. Umiling si Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi, bulong nito, ang boses ay basag. Hindi ako okay, Marco. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila, ang pader ng amo at utusan, ng mayaman at mahirap, ng nag-utos at napilitan, ay gumuho. Ang nakikita niya ngayon ay hindi na ang makapangyarihang si Arabella Altamirano. Ang nakikita niya ay isang babaeng takot at nag-iisa. Hindi siya nagsalita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang magagawa niya. Iniabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang likod nito. Isang simpleng kilos ng pagdamay. Nagulat si Ara sa kanyang ginawa. Ngunit hindi ito umangal. Sa halip, lalo itong napahikbi. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang mga palad. Anong sasabihin ko kay Papa? Akala nating lahat peke lang to. Lale, sabi ni Marco. Huwag mo munang isipin yan. Tinulungan niyang tumayo si Ara at inalalayan pabalik sa kama nito. Pinaupo niya ito at kumuha ng isang basong tubig mula sa table. Inumin mo muna to, sabi niya. Sinunod siya ni Ara. Habang umiinom, ang mga mata nila ay hindi naghihiwalay. Sa katahimikan, isang bagong uri ng pag-intindi ang nabuo. Ito ang kanilang sekreto. Hindi na ito kasinungalingan ni Ara. Ito na ay isang katotohanan nilang dalawa. Ang pagpapanggap ay tapos na. Ang totoong problema nagsisimula pa lang. Paano nangyari ito, Ara? Sa wakas ay tanong niya, ang boses ay maingat. Napayuko si Ara, nahihiya. Isang gabi bago pa mangyari ang lahat ng gulo. Lasing ako. Nag-away kami ni Anton. Sobrang sama ng loob ko, ikaw ang naghatid sa akin pauwi. Halos wala na akong maalala maliban sa A. Hindi niya matapos ang sasabihin. Naalala ni Marco ang gabing iyon. Ang pag-alalay niya sa lasing na si Ara papasok sa kwarto nito. Ang paghingi nito ng pabor na samahan muna siya dahil natatakot itong mag-isa. Ang pagkalito. Ang kahinaan. Isang pagkakamaling pareho nilang pinagsisihan kinaumagahan at ipinangakong kakalimutan. Isang pagkakamaling ngayon ay nagbunga. Hindi na niya kailangan ng iba pang paliwanag. Okay, sabi niya, isang salita ng pagtanggap. Okay. Mula ng gabing iyon, may nagbago sa pagitan nila. Ang dating pagkakailang ay napalitan ng isang tahimik na alyansa. Si Marco, na dating anino lang sa mansyon, ay nagsimulang gumawa ng sarili niyang mga hakbang. Sa umaga, siya na ang kumukuha ng pagkain para kay Ara, pinipili ang mga bagay na alam niyang hindi magpapasuka dito. Kapag nakikita niyang namumutla ito, tahimik siyang nag-aabot ng isang basong tubig na may lemon. Kapag gabi, tinitiyak niyang nakakainom ito ng bitamina na palihim na ibinibigay ni Yaya Elena. Ang mga kilos niya ay maliliit at simple, ngunit para kay Ara, ang mga ito ay mas malaki pa sa buong mansyon. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may isang taong nag-aalaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Isang gabi, hindi makatulog si Ara. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang kwarto para magpahangin. Ilang sandali lang, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Marco. Hindi sila nagsalita.
Pinanood lang nila ang mga bituin sa madilim na langit. Salamat, Marco, basag ni Ara sa katahimikan. Para saan? Sa lahat. Sa hindi mo pag-iwan sa akin. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Tumingin si Marco sa kanya. Sa liwanag ng buwan, ang mukha ni Ara ay tila mas lalong gumanda, ngunit ngayon ay may bahid na ng tunay na emosyon. Hindi kita pwedeng iwan, mahinang sabi ni Marco. Ang mga salita ay lumabas ng kusa, mula sa isang lugar sa kanyang puso na hindi niya alam na mayroon pala. Tumingin siya sa tiyan ni Ara na hindi pa naman halata. Hindi ko kayo pwedeng iwan. Naramdaman ni Ara ang init sa kanyang dibdib. Isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Dahan-dahan, inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng tiyan ni Ara. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ngunit ang pagdampi nito ay puno ng ingat at sinseridad. Poprotektahan ko kayo, bulong niya, isang pangako na hindi lang para sa sanggol, kundi para na rin sa ina nito. Kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng tahimik na kalangitan, naramdaman ni Ara ang isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Isang binhi ng pag-asa. Isang pakiramdam ng seguridad na hindi kayang ibigay ng pera o kapangyarihan ng kanyang ama. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Ara na nasa ibabaw ng maliit na mesa sa balkonahe. Kinuha niya ito, iniisip na si Yaya Elena lang. Ngunit ang nasa screen ay isang unknown number. Isang text message. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Isang lumang litrato, kupas na ang kulay. Isang babaeng katulong na nakangiti habang karga ang isang sanggol. At sa tabi nito, isang mas batang bersyon ng kanyang ama, si Don Ricardo. Kasunod ng litrato ay isang maikling mensahe, mga salitang nagpatigil sa paghinga ni Ara at nagpalamig sa buong katawan niya. I know everything. Let's talk. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang hawak niya ang cellphone. Ang malamig na metal nito ay tila nagpapalamig sa buong katawan niya. Ang litratong iyon. Ang mensaheng iyon. I know everything. Let's talk. Sino? At paano? Paano nila nalaman ang tungkol kay Marco? At sino ang everything na tinutukoy nito? Hindi siya makahinga. Tumingin siya kay Marco na kasama niya sa balkonahe, na tahimik na nakatingin sa mga bituin. Ang kamay nito ay nararamdaman pa rin niya sa kanyang tiyan, isang pangako ng proteksyon. Ngunit ngayon, ang pangakong iyon ay parang napapalibutan ng napakaraming panganib. Ara. Okay ka lang, tanong ni Marco, naramdaman siguro ang pagbabago sa kanyang kilos. Umiling si Ara, hindi makapagsalita. Kailangan kong umalis, sabi niya, ang boses ay halos bulong. Kailangan kong pumunta sa labas. Saan? Nag-aalalang tanong ni Marco. Gabi na. Hindi ko alam. Kailangan ko lang Iniwan niya si Marco doon, tumakbo papasok ng kanyang kwarto, kinuha ang kanyang purse at cellphone, at halos hindi na nag-isip bago lumabas ng mansyon. Hindi niya sinabi kahit kanino kung saan siya pupunta. Dala ang takot at pangamba, nagmaneho siya patungo sa isang maliit na cave sa New Manila, isang lugar na napili niya dahil alam niyang hindi siya makikilala doon. Dumating siya roon ng halos hating gabi na. At naghihintay na doon si Anton. Nakaupo sa isang sulok, tahimik na umiinom ng kape, ang mukha nito ay kalmado na parang walang nangyayari. Ang elegante nitong suot ay lumalabas sa simpleng setting ng cave. Ang kanyang presensya ay parang anino sa bawat sulok ng silid. Nang makita siya ni Anton, isang mabagal at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Finally, sabi nito. Akala ko hindi ka darating. Naubusan na ako ng pasensya. Umupo si Ara sa tapat niya, ang kanyang puso ay bumabayo ng malakas. Anong gusto mo? Tanong niya, ang boses ay matigas ngunit nanginginig. At paano mo nalaman ang tungkol sa litrato? Inilapag ni Anton ang kanyang tasa at umiling-iling. Ara. Akala mo ba, isang simpleng kasinungalingan lang ang magpapatigil sa mga plano ko? Hindi ka pa rin natututo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at inislide ito sa mesa, itinulak papalapit kay Ara. Nakadisplay sa screen ang parehong litrato na ipinadala niya. Ganda ng litrato, hindi ba? Sabi ni Anton, ang boses ay puno ng pangungutya. Alam mo ba kung sino yan? Napatingin si Ara sa litrato. Ang babaeng katulong ay may kakaibang kinang sa mga mata. Ang sanggol ay napakapayapa sa kanyang bisig. At ang kanyang ama, si Don Ricardo,
ay mukhang mas bata at mas masaya kaysa sa nakasanayan niyang makita. Hindi ko alam, bulong ni Ara. Ito si Isabel Garcia, sabi ni Anton, ang bawat salita ay parang suntok. Isang dating katulong dito sa inyong mansyon. Namatay ilang araw matapos kunin ang litratong yan. Dahil sa panganganak. Napahawak si Ara sa mesa. Panganganak? At alam mo ba kung sino ang ama ng sanggol na yan, Ara? Tumingin si Anton ng diretsyo sa kanyang mga mata, isang tingin na walang habag. Si Don Ricardo Altamirano. Ang mundo ni Ara ay tila tumigil. Ang hininga niya ay biglang nawala. Ang kanyang ama. Nagkaroon ng anak sa isang katulong. Isang sikreto na kinalimutan ng lahat, ngunit ngayon ay bumangon mula sa libingan. Ang sanggol sa litratong yan, patuloy ni Anton, ang boses ay tila isang demonyo na bumubulong sa kanyang tainga. Ay buhay pa, Ara. Pinagtaguan ng iyong ama ang lahat. Ngunit mas matalino ako sa kanya. Ngumiti ito, isang ngiti na lumiliit sa kanyang bituka. At ang sanggol na iyan ang bastardong anak ng iyong ama ay walang iba kundi ang iyong mahal na Marco Reyes. Para siyang binuhusan ng isang baldeng na giyelong tubig. Hindi lang bastardo. Hindi lang driver. Hindi lang kasabwat. Hindi lang siya bastardo, patuloy ni Anton, ang boses ay puno ng tagumpay. Kapatid mo siya, Ara. How tragic. Ang ama ng ipinagbubuntis mo ay ang iyong kapatid sa ama. Ang mga salita ay tila sumakit sa kanyang puso. Kapatid? Si Marco. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ang taong kinikilala niya bilang ama ng kanyang anak kapatid niya. Ang kanyang isip ay nagkagulo. Ang kasinungalingan niya. Ang pagdadalang tao niya. Ang pag-ibig na nagsisimulang umusbong. At ngayon, ang isang katotohanan na mas nakakagulat at mas nakakasira kaysa sa lahat ng kasinungalingan. Hindi, bulong ni Ara, umiling-iling. Nagsisinungaling ka. Oh, ako ba? Tumawa si Anton, isang malalim at malamig na tawa. Tignan mo ang pagkakahawig, Ara. Ang ilong. Ang mga mata. Ang pagiging tahimik, ang pagiging tago. Pinindot niya ang screen ng cellphone, at sa likod ng litrato, lumabas ang mga dokumento, mga birth certificate, death certificate, mga lumang papeles mula sa mga ospital, ang lahat ay konektado kay Isabel Garcia at sa isang sanggol na may Reyes na apelyido, ngunit may mga detalye na nagtuturo kay Don Ricardo. Hindi niya kailangang tingnan ng matagal. Ang ebidensya ay nakakapanginig. Ano-anong gusto mo? Tanong ni Ara, ang boses ay halos wala ng buhay. Gusto ko lang na matapos ang bagay na ito ng tahimik, sabi ni Anton, ang ngiti nito ay lalong lumawak. Babawiin mo ang kasinungalingan mo tungkol sa pagbubuntis, kahit na ngayon ay totoo na. At sasabihin mo sa iyong ama na willing ka nang pakasalan ako. At pipilitin mo siya na isama ang Altamirano Corp. Sa aking mga kumpanya. Siyempre, may kasamang malaking bahagi ng share sa akin. Tumayo si Anton at lumapit kay Ara. Dahan-dahan nitong iniabot ang kamay nito sa kanyang pisngi. Nanginginig si Ara. Kung hindi mo gagawin, Ara, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang tungkol dito, bulong niya. Ang sikreto ni Don Ricardo. Ang sikreto ng pamilya Altamirano. Isang bastardo na anak ng katulong, na ngayon ay ama ng magiging apo niya at asawa pa ng sarili nitong kapatid sa ama. Isipin mo ang iskandalo. Isipin mo kung paano sisirain niyan ang pangalan ng ama mo, ang kumpanya niya, at lalo na ang pangalan ng iyong mahal na Marco. Umatras si Anton, nakangiti. Pipili ka, Ara. Ang kasal natin o ang pagbagsak ng lahat ng mahalaga sa'yo. Umalis si Anton, iniwan si Ara na nakaupo, hindi makakilos. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ang lahat ng pag-asa niya kay Marco ay biglang naging abo. Hindi dahil sa nararamdaman niya para sa kanya, kundi dahil sa katotohanang masakit na hindi nila pwedeng ipagpatuloy ang anumang mayroon sila. Ang halik. Ang pangako. Ang pag-asa. Lahat ay naglaho. Tumayo siya, nanginginig. Sa kanyang isip, tanging isang pangalan lang ang sumisigaw. Marco. Paano niya ito sasabihin? Nararamdaman ni Marco na may mali. Simula ng gabing umalis si Ara ng biglaan, may bumalot na pader sa pagitan nila. Ang dating tahimik na pag-intindi, ang bagong silang na pag-asa, lahat ay tila biglang naglaho. Bumalik ang malamig na distansya. Ang pag-iwas.
Sa almusal, hindi na siya nito tinitignan. Ang mga kilos nito ay mas mekanikal, parang isang robot. Kapag tinatanong niya kung okay lang ba ito, ang sagot ay isang maikling okay lang. Walang detalye. Walang emosyon. Nagsimulang magtaka si Marco. May nagawa ba siyang mali? Sinubukan niyang lapitan ito, kausapin. Ngunit laging may dahilan si Ara para lumayo. Isang hapon, nakita niya si Ara na nakaupo sa hardin, malalim ang iniisip. Lumapit siya dito, ang puso ay puno ng pag-aalala. Ara, mahinang tawag niya. May problema ba? Pwede mong sabihin sa akin. Nagulat si Ara. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Marco ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang dibdib, sakit. Ngunit may kasama ring pag-iwas. Wala, Marco, sagot nito, tumayo at umiwas ng tingin. Wala lang to. Hindi. Hindi yan wala, giit ni Marco, hinawakan niya ang braso nito para pigilan. Mula ng gabing iyon, nagbago ka. Hindi mo na ako kinakausap. Umiiwas ka. May problema ba sa akin? Sa atin? Umalis si Ara sa kanyang pagkakahawak. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit pilit nitong pinipigilan. Hindi natin pwedeng gawin to, Marco, sabi nito, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Hindi na ito tama. Napakunot ang noo ni Marco. Ang alin ang hindi tama? Ang pagpapanggap. Alam nating totoo na to, Ara. Ang bata natin. Hindi, mabilis na sagot ni Ara, umiling-iling. Hindi na to tungkol sa pagpapanggap. Hindi na to tungkol sa atin. Kailangan na lang nating tapusin ang lahat. Kailangan na lang nating umamin. Umamin ng ano, tanong ni Marco, hindi maintindihan. Na totoo ang bata. Alam na natin iyon. Sabihin natin kay Don Ricardo. Haharapin natin siya ng magkasama. Hindi pwede, biglang sigaw ni Ara, ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi mo naintindihan, Marco. May mas malaking problema. May sikreto. At sa eksaktong sandaling iyon, ang pintong patungo sa hardin mula sa sala ay bumukas. Nakatayo doon si Don Ricardo. Halatang kanina pa ito nakikinig. Ang kanyang mukha ay parang kulog, mas madilim pa sa anino ng gabi. Ano ang hindi niyo pwedeng gawin? Dagundong ni Don Ricardo, ang boses ay punong-puno ng galit. Kasinungalingan na naman ba ang naririnig ko? Nagulat sina Ara at Marco. Hindi nila namalayan ang presensya ng Don. Nanginginig si Ara. Pipapay. Huwag mo akong tawaging papa, sigaw ng Don, lumalapit sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Narinig ko ang lahat. Hindi natin pwedeng gawin to, kailangan nang tapusin ang lahat, kailangan nang umamin. So, sa madaling salita, lahat ay kasinungalingan pa rin. Hindi po, papa. Hindi. May kailangan po kayong malaman, pilit ni Ara. Gusto niyang sabihin ang tungkol kay Anton. Ang tungkol sa sikreto ni Marco. Ang tungkol sa tunay niyang pagbubuntis. Ngunit ang takot sa banta ni Anton ay nanatili. Kung sasabihin niya ang lahat, masisira ang lahat ni Marco. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Don Ricardo. Ang buong pamilya natin ay ginawa ninyong katawa-tawa. Ang mga Del Fuego ay nakuha pa ang loob na bisitahin ako para lang manggulo, para tingnan kung gaano na kayo kadesperado. Ginawa ninyo akong tanga. Ginawa ninyo ang pamilyang Altamirano na isang malaking biro. Napatingin ang Don kay Marco. Ang mga mata nito ay puno ng pagkamuhi. At ikaw, Marco Reyes. Ang lakas ng loob mo. Ang anak ng aking matagal ng katiwala, gumagawa ng ganitong kahayupan sa ilalim ng bubong ko. Akala ko nagbago ka. Akala ko pananagutan mo ang kasalanan mo. Isa kang hayop. Walang hiya. Don Ricardo, hindi po. Ang totoong dahilan po. Pilit na paliwanag ni Marco, ngunit pinutol siya ng Don. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Ang nakikita ko, isa kang sinungaling na sumusunod sa isang sinungaling na anak ko. Ang sabi ko, may anak kayo. Nagsinungaling kayo. Ginawa niyo lang akong tulay para makatakas sa kasal kay Anton. Ang lahat ng ito ay isang laro lamang para sa inyo. Hindi na makapagpaliwanag si Ara. Ang kanyang takot sa banta ni Anton ay sumakop sa kanya. Kung sasabihin niya na buntis siya, ano ang magiging reaksyon ng kanyang ama? Mas maniniwala ba ito? O mas lalo lang itong magagalit?
At paano kung ilabas ni Anton ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Marco? Sisirain nito ang buhay ni Marco. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang ilagay sa panganib si Marco. Wala akong pakialam, dagundong muli ng Don, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Pareho kayong walang karapatang tumapak sa lupaing ito. Hindi ko na kayo gustong makita pa. Papa, pakiusap, umiiyak na pakiusap ni Ara, hinawakan ang braso ng kanyang ama. Pero itinulak siya ni Don Ricardo. Umalis kayo. Mga traidor. Mga sinungaling. Sa oras na lumabas kayo sa pintong iyan, wala na kayong pamilya. Wala na kayong Altamirano. Ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanilang puso. Ito ang katapusan. Ang lahat ay nawala. Naramdaman ni Marco ang isang kamay na humila sa kanya. Si Ara. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Marco, alis na tayo. Hindi na sila nag-alinlangan. Wala na silang magagawa. Sa ilalim ng naglalakihang ulap na nagbabadyang umulan, kinalagkad ni Ara si Marco palabas ng mansyon. Ang mga salita ni Don Ricardo ay umalinggaw pa rin sa kanilang tainga. Ang mga kasambahay ay nagtatago, nagbubulungan. Ang malaking gate ng Forbes Park ay dahan-dahang nagsara sa kanilang likuran, sinisilyuhan ang kanilang kapalaran sa labas ng marangyang mundo na dating kinabibilangan ni Ara. Ang hangin ay lumamig. Nagsimulang bumagsak ang malalaking patak ng ulan, parang mga luha ng langit. Naiwan sila sa kalsada, magkasama, ngunit nawalan ng lahat. Walang tirahan. Walang pera. Walang pamilya. Walang anuman. Ang lamig ng ulan ang unang bagay na naramdaman ni Ara. Hindi niya inakala kailanman na darating ang araw na tatayo siya sa labas ng gate ng kanilang mansyon, basang-basa, habang nakasarado sa likuran niya ang kanyang dating buhay. Ang kanyang mamahaling damit ay basa at nanlalagkit sa balat. Ang kanyang mga paanan, na sanay sa malambot na alpombra, ay ngayon ay nasa malamig at matigas na semento. Hinawakan siya ni Marco sa kamay, ang mga daliri nito ay mahigpit. Ara, saan tayo pupunta? Tanong nito, ang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Tumulog ang tanong sa kanyang isipan, saan? Wala siyang ideya. Ang tanging mundo na alam niya ay ang loob ng mga pader na iyon. Wala siyang kaibigan sa labas ng kanilang circle. Wala siyang pera. Wala siyang plano. Maliban sa isa. Sayo, sagot niya, ang boses ay halos pabulong. Doon tayo sayo. Hindi umangal si Marco. Alam niyang ito lang ang tanging lugar na mapupuntahan nila. Magkasama silang naglakad sa ilalim ng ulan, naghahanap ng taxi. Ang bawat salita ni Don Ricardo ay umalinggaw pa rin sa kanyang tainga, wala na kayong pamilya. Wala na kayong Altamirano. Ang taxi ride ay tahimik, ngunit puno ng bigat. Hinawakan niya ang kamay ni Marco, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang pagpapalaya. Nawalan siya ng lahat. Ngunit kasama niya si Marco. Nakarating sila sa isang lumang apartment building sa isang siksikang bahagi ng Quezon City. Iyon ang maliit na inuupahan ni Marco, ang kanyang secret place, na hindi alam ng sinuman sa mansyon. Isang maliit na kwarto, may kusina at banyo. Simple. Malayo sa kanyang nakasanayan. Nang pumasok si Ara, ang amoy ng luma at halumigmig ay sumalubong sa kanya. Isang maliit na kama sa sulok. Isang lumang electric fan. Walang aircon. Walang butler. Walang yaya. Ito ang katotohanan ng buhay na kailanman ay hindi niya nakita. Pipasensya ka na, Ara, sabi ni Marco, halatang nahiya. Ito lang ang kaya ko. Umiling si Ara. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga damit ay basa pa rin. Magpalit ka muna, sabi ni Marco. Inabot niya ang isang lumang shirt at sweatpants. Hindi ko alam kung kasya sayo. Ito lang ang malinis kong damit. Kinuha ni Ara ang mga damit. Hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na magiging ganito ang kanyang buhay. Ngunit habang sinusuot niya ang malaking shirt ni Marco, naramdaman niya ang init ng katawan nito na kumapit sa tela. Isang kakaibang ginhawa. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Ara ang kalupitan ng totoong mundo. Ang paghahanap ng trabaho. Ang pila sa palengke. Ang pagluluto ng simpleng pagkain na kailanman ay hindi niya ginawa. Ang pag-aalala sa bawat sentimo.
Sa tuwing nakakaramdam siya ng pagduduwal dahil sa pagbubuntis, napipilitan siyang magpigil. Wala siyang pwedeng sabihin kaninuman. Si Marco. Si Marco ang kanyang lakas. Naghahanap ito ng anumang trabaho. Mula sa pagiging delivery rider hanggang sa pagiging kargador. Umuwi itong pagod, ang mga kamay ay mas magaspang na. Ngunit hindi ito kailanman nagreklamo. Laging may ngiti sa mga labi, laging may dalang pagkain, kahit simple lang. Isang gabi, habang kumakain sila ng noodles sa sahig, hindi na napigilan ni Ara. Marco, sabi niya, halos hindi makatingin dito. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol sa gabing umalis ako. Tumigil sa pagsubo si Marco. Tiningnan niya si Ara. Ikinuwento ni Ara ang lahat. Ang pagtawag ni Anton. Ang pagkikita nila. Ang litrato. Ang pagtuklas nito sa sikreto ni Don Ricardo. At ang banta nito, kung hindi siya papayag, sisirain ni Anton ang kanyang ama, ang Altamirano Corp, at lalo na si Marco. Ang pagiging kapatid niya. Ang pagiging ama ng anak niya. Nanginginig ang boses ni Ara habang ikinukwento niya ang lahat, ang mga luha ay umaagos. Kaya nga ako nag-iwas sa'yo, Marco. Ayokong mapahamak ka. Naniwala ako na ito ang tanging paraan para protektahan ka. Ang iwan ka. Ang tanggapin ang gusto niya. Pagkatapos niyang magsalita, ang silid ay nabalot ng katahimikan. Humihinga ng malalim si Ara, handa sa galit ni Marco, sa pagkadismaya nito, sa pag-alis nito. Pero wala sa mga iyon ang nangyari. Lumapit si Marco sa kanya, umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay niyakap siya. Mahigpit. Isang yakap na puno ng pag-unawa at pagtanggap. Silly Ara, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Akala mo ba mapoprotektahan mo ako ng mag-isa? Ang lahat ng sikreto mo, ang lahat ng problema mo, problema na rin natin. Magkasama nating haharapin to. Napaiyak si Ara sa kanyang mga bisig. Ang pagmamahal na naramdaman niya mula kay Marco ay hindi niya kailanman nakuha mula sa kanyang sariling ama o sa sinumang lalaki sa kanyang buhay. Ito ay dalisay. Totoo. Isang umaga, habang nag-aayos si Marco para maghanap ng trabaho, nakita niya ang isang lumang pahayagan na nakalatag sa sahig. Isang malaking ad sa pahina ng business section. Altamirano Corporation, celebrating 50 years excellence. Isang malaking event ang gaganapin. Isang selebrasyon. Isang pagkakataon para magpakitang gilas ang Altamirano. At para kay Anton na ilunsad ang kanyang plano. Nagkaroon ng kakaibang kislap sa mga mata ni Marco. Isang kislap ng determinasyon. Tumingin siya kay Ara, na nakahiga pa rin sa kama, mahina pa rin ang katawan dahil sa paglilihi. Kailangan nating bumalik, Ara, sabi niya, ang boses ay matigas at puno ng conviction. Nagulat si Ara. Bumalik? Saan? Sa mansyon? Hindi na tayo pwede doon, Marco. Hindi sa mansyon, paliwanag ni Marco sa Altamirano event. At sa pagkakataong ito, tayo ang magsasabi ng totoo. Ang buong katotohanan. At sa wakas, dito na nagwawakas ang makulay at matamis na kwento ni na Arabella at Marco. Sa lahat ng nakinig at nagbasa ng aming kwento, mula sa puso ng inyong manunulat, isang taos-pusong pasasalamat ang nais kong ipaabot. Salamat sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay, mula sa unang kasinungalingan hanggang sa pinakatatag na pagmamahalan. Bilang inyong manunulat, bawat salita, bawat eksena, ay isinulat ko ng may pag-ingat at pagmamahal. Naging bahagi ako ng bawat luha at ngiti ni na Ara at Marco. Sana ay naramdaman nyo ang bawat kirot ng kanilang pagsubok at ang init ng pag-ibig na naghilom sa kanilang mga sugat. Sa kanilang kwento, nakita natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa estado sa buhay o sa mga kasinungalingan, kundi sa katotohanan, tiwala, at pagtanggap. Ito ay isang paalala na ang kapatawaran ay makakapagbukas ng mga pinto, at ang katapatan, gaano man kahirap sabihin, ay laging magdadala sa atin sa tamang landas. Ang pag-ibig na totoo ay nagtatayo ng tulay sa pagitan ng magkaibang mundo, at ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa pinakamadilim na sandali. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga damdamin, ang mga aral na inyong napulot, o kung anong bahagi ng kwento ang pinakanakapukaw sa inyong puso. Maraming salamat muli, at hanggang sa muli nating pagsasama-sama sa isa pang kwentong magpapakilig at magpapaluha. Ang inyong manunulat.
Kwentong pusong sugatan.